Hello guys, ngayon ipakikita ko lang sa inyo kung paano tayo magpalit ng wheel bearing ng Mirage G4 at upang kayo po ay makatipid na rin, makaminus gastos at madali lang po itong gayahin. At panoorin nyo lang itong aking video upang makatulong sa inyo. At kung katulad ka rin sa akin na walang budget na pambayad sa mekaniko, ay pwede mo na rin gawin ang pagbalit ng wheel bearing sa iyong sasakyan. Ganito lang guys. Una po ay tatanggalin natin ang gulong upang alisin natin yung sa gitna ng gulong para ipasok natin ang socket wrench at upang maluwagan ang nut sa axle. So ayun, inangat po natin ang gulong at tinanggal po muna ang gulong upang tanggalin yung sa gitna. Ngayong natanggal na po yung sa gitna, ibabalik po natin ulit ito at lalagyan natin ng dalawang nut temporary. At pagkatapos tanggalin ang nut at pagkatapos tanggalin ang gulong ay aalisin po natin yung lock. Ayun, ibabalik natin ang gulong dahil naalisan natin yung lock. Kasi kahit hindi mo inalis yung lock ay hindi mo po maluluwagan ang nut na sinasabi ko dyan sa axle. So ngayon dahil naluwagan na po natin yung lock, na ialis na natin yung lock, ay gamitan natin ito ng 32 socket wrench. Size 32mm po yan na socket wrench. At ibaba muna natin ang jack upang hindi umikot yung gulong pagka niluwagan natin. So ngayon na ibaba natin ang gulong at naluwagan na rin po yung nut. So iaakit na naman natin, ijajakan na natin siya upang tuluyan ang alisin po yung gulong upang matanggal na natin ang axle bearing. Ang sunod naman po natin tatanggalin ay ang tie rod end. Pinihit natin yung manibela sa papuntang kaliwa upang walang maging sagabal sa pagtanggal nitong tie rod end. Kasi po kailangan po ang pagtanggal ng tie rod end ay pupukpukin po natin ang martelyo yan at babaligwatan ganyan. Sisikwatan po natin at pagkatapos pinupukpok. So ayan, ang bilis lang po na natin natatanggal. So ang sunod naman natin natatanggalin itong mga preno para walang maging sagabal sa pagtanggal natin ng axle bearing. So tatanggalin natin yung preno, yung bracket nya, lahat alisin po natin yan pang makagaan na rin, kasi nga po dadalhin natin ng wheel bearing doon sa lathe machine shop at ipapapress po natin. Tulad po yan, natanggal na po natin yung preno, yung caliper ng preno, at susunod naman natanggalin natin itong bracket ng caliper. At pagkatapos ay ang susunod natin tanggalin ay yung ball joint. Hihilahin naman natin po yan, iharap natin papuntang kanan. At ganoon din ang ball joint ay siyempre tanggalan mo ng nut at lalagyan mo po yan ng jack. Pero bago yan, kailangan natin tanggalin yung dalawang bolt sa taas upang matanggal natin yung axle. At pagka natanggal na natin yung axle, lalagyan po natin, ibabalik po natin yung dalawang bolt sa taas at gagamitan natin ng jack. Pagka nalagyan na natin ng jack, ay papaluin po natin yung mismong nilalagyan ng tie rod end upang matanggal siya. Kasi po kung hindi natin yan lalagyan ng jack at papaluin lang natin na papaluin, wala pong mangyayari dyan kundi masisira, hindi matatanggal yan. Kaya kinakailangan lagyan natin ng jack upang mahiwalay natin yung tie rod end sa kanyang kinakakabitan. So ayun guys, tinatanggal natin yung dalawang bolt sa taas upang maalis natin yung axle. Kasi po kung hindi natin tatanggalin, yung axle naman ay hindi natin mahuhugot. Pagka nahugot na po natin yung axle, ay lalagyan natin ng jack sa gitna. Pagkahugot nga pula ng axle, ay ibabalik natin yung dalawang bolt sa taas upang malagyan ng jack para sa pagtanggal ng ball joint.
ayun. Dahil natanggal na po natin yung dalawang bolt sa taas, ang sunod natin na huhugutin itong axle. Yung axle po ang ating huhugutin muna. So ayan, medyo tiyaga lang po yan. Medyo mahirap konti yan tanggalin yung axle. So ayan. So, ganyan lang kadali yung pagtanggal ng axle. So ngayon, dahil natanggal na po natin yung axle, subukan na po natin paluin kung matatanggal. So yun, di ba? Hindi po natatanggal kasi po wala pong nakalagay na jack. Diyan po yung pinapalo papalo lang po natin paulit-ulit dyan. Pero hindi po natin matatanggal kung hindi talaga lalagyan ng jack. Kaya ngayon, ang gagawin po natin, ibabalik po natin yung dalawang bolt doon sa bandang taas. At pagka naibalik na po natin, ay lalagyan po natin ng jack dyan sa gitna. Ayun. Kung isipin mo parang doble trabaho, di ba? Pero yun po yung tamang paraan. Kailangan ibalik mo yung dalawang bolt at lagyan mo po ng jack. Upang pagka pinalo mo ay kusang ihiwalay yung ang ball joint stud. Ang gamit po natin dyan ay dalawang 17 na magkakontra, 17mm at 19mm, 14mm at 10mm na tools. At tanggalan natin at papalitan na natin ng bearing. So ilalagay natin itong bagong bearing. Ayan, Japan na bearing Koyo. So pupunta po tayo ngayon sa machine shop upang ipatanggal yung bearing kasi ginagamitan nito ng pampress, yung hydraulic, kasi kalug na siya. Kalug na siya, kaya dadalhin natin sa machine shop para tanggalin siya at ikabit itong bago. So ayun, magbabike lang po tayo. Ayan guys, nilagay na natin dito. Tapos itong bagong bearing ilagay na natin dito. Kabike na tayo, mapunta tayo sa machine shop para ipakabit yung ating bearing na tinanggal dun sa aking sasakyan. Hey guys, nakalabas na ako ng billets namin. Punta na tayo doon sa machine shop na aking pagagawaan. Mainit na ngayon, pero mag-alas 9 pala na umaga. At pagkatapos ko na gawin, pagka mayroon pang time, maglalalamog kami. At mamayang gabi, uuwi nga pala kami ng Bicol. Kaya ako nga pala mapalitan ng bagong bearing yun. Kasi masyado na maubong yung bearing pagka tumatakbo na matulin. Malakas na masyado yung ubong. So abangan nyo guys yung susunod ko na vlog, yung pagpunta namin ng Bicol. Kasi magandang lugar yung aming pupuntahan doon. Mapapanood nyo na lang. So ayun, malapit na tayo sa aking pupuntahan. Update ko kayo guys. Dito na tayo guys sa machine shop. Pinopuller na yung bearing natin. So ayun na guys, naka-ready na yung puller at bubumbahin niya na ni sir yan at upang lumabas yung lumang bearing. Ayun, lumabas na. Nakuha na namin yung lumang bearing natin. Ang susunod na gagawin dyan ay isasalpak na naman yung bagong bearing. So di ba, ang bilis lang. So pero bago ilagay yan, kailangan ni sir yan ay linisin muna, punasan at lalagyan ng oil para mas magaan na maipasok yung bagong bearing. At yun talaga ang tama, kailangan ay pupunasan bago ilalagay ang lumang bearing. So ayun, punasan po yan ni sir at bago ilagay yung bagong bearing para matanggal po yung mga dumi dyan o kaya lumang grasa na lumabas galing dun sa luma din na bearing. So ayan, sunod na ilalagay niya dyan ay
yung mga kalang para pagka ginakan ay saktong nakalapat. Pero bago yan ay lagyan muna yan lubricant. Yan, lalagyan ng langis. Yan, lalagyan po yan ng langis. Pero nyo guys, sa murang halaga 500 pesos na pagpapalagay ng bearing na ito ay malaking tipid mo na kaysa naman sa ipagbabayad mo pa sa mekaniko. Ito ay hindi naman paninira sa ibang mekaniko, para lamang ito sa mga katulad ko na walang budget sa pagpapagawa. Kaya ako na mismo ang gumawa dahil ito po talagang aking trabaho kahit noon pa. So ngayon, para makatulong po tayo sa kapwa na mga katulad ko walang budget na kailangan mo nang magpalit ng bearing, ay ganito na po ang gawin natin. Napakadali lamang. Tatanggalin mo yung axle, yung lagayan ng bearing, at dadalhin mo dito sa sinasabi ko na machine shop na mayroong puller. At ipakakabit mo lang, at pagkatapos ikaw na magkakabit dito sa tinanggal mo na bearing. So ayan, nire-ready ni sir yung puller upang maipasok ng maayos ang ating bagong bearing. Yan po, ang laki ng kanyang jack. Yan po ay kanyang inasimbol lamang. Yung kanyang puller, hindi na po siya bumili sa maker. So ang taong ito ay galing po ng abroad, 25 years service doon sa abroad, kaya mahaba po niya kanyang experience sa ganitong trabaho na pagpuller ng bearing, at meron pang lathe machine na kung gusto nyo magpagawa sa kanya, kung ano mang gusto mo na ipa-lathe machine ipapabricate, ay gumagawa po siya. So ayun, ito po ay location sa pag pumunta po kayo sa may Pascam sa Cavite, Pascam 1 yata ito, Pascam 2, basta malapit sa Lancaster. So ayun, ang kanyang posisyon ay nandun lamang. Makikita mo sa tabing kalsada yung kanyang shop, kaya madali lamang hanapin. Yan, isinisinter ni sir upang maswabe na pumasok itong ating bagong bearing. So ayun, pinapump niya yung hydraulic jack upang papasok ang bagong bearing sa housing, sa bearing housing ng ating sakyan. So ayan, tapos na. Ang bilis lang. Yan po ay talagang pinupuller, ginagamitan ng puller upang maganda ang pagpasok. Bawal po yung pukpukin, kasi pagka pinupuk po yan ay malamang madamis po yung ating bearing. Kaya nga po dinala ko dito sa mayroong puller, kasi po ito po talaga yung tamang paraan na pagpalit ng ating axle bearing. So ayun, nilalagyan na ni sir, ibinabalik na ni sir yung lock naman ng bearing, para kan sa ganon hindi po lumabas ng basta-basta itong ating bearing. Kaya kailangan ibalik niya yung lock. Ayan, isang saglit na lang po ay may babalik na yan, kasi po ay madali lang naman ibalik yung circlip ng bearing, circlip lock kung tawagin. So ayun, naibalik na ni sir. So tapos na po yan. Ang sunod naman po na gagawin ay tatanggalin yung bearing na luma. At ngayon kailangan pala na gamitan natin na acetylene upang putulin o alisin yung lumang bearing na sumama doon sa axle housing. So kaya yan kinakating ni sir upang matanggal po ng mabilisan o madali lang matanggal. Kaya niya pinutol ng acetylene yung lumang bearing na kumapit o sumama doon sa axle housing natin. So ayun, at pagkatapos yan na matanggal yung lumang bearing ay ibabalik na po yan sa dating kinalalagyan sa pamamagitan po ulit ng pagpipress. Ayun, isinalang na po ni sir sa
kanyang pampris upang maibalik na yung axle housing natin. Kasi po yan talaga ang tamang paraan. Kailangan ay ipipres lang po natin para hindi po masira yung ating axle housing. So ayan, di ba? Ang ganda ng ikot, walang kalog dahil bagong bearing. So ayun, naikabit na ni sir. So ayan, bagong-bago na. So siguradong wala ng ugong, at sa halagang 500 pesos na ibinayad natin, naisalpak na po natin. Larga na tayo. Balik na tayo sa bahay. At tutuloy na natin yung trabaho doon na ikabit na natin yung wheel bearing. Napakabilis lang gawin, guys. At ano niya, pagka dumating ka talaga, ipa-priority ka nila na isa lang yung dala-dala mo. Kaya maikakabit ko na to. Ito na to, guys, sa Cavite. Malapit lang sa amin. Tapos ang mura lang na singil niya sa pag install ng bagong bearing. Gali sa amin siguro mga 5 minutes lang na ibabike mo. Malapit na ako, guys, sa namin, village namin. Ang ganda ng bahay dito, guys. Kami lang mahirap dito. Ang ganda mga bahay dito. Mga mayayaman nakatira. Nahaluan ng mahirap ako. So ayun, andito na tayo. Yeah. Morning. So ayun, guys, andito na tayo. Gagawin na natin yung ginawa ko muna ng silungan, pampalilim. Yan, nag-improvise na ng pampalilim kahit karton na lang sa wag lang tayo mabilad na masyado. Dinakan ko pala dito kanina, tapos pinalo ito dito para matanggal ito. So ngayon, dahil i-install na po natin, kailangan din natin tanggalan ng mga lumang grasa yung mga piyesa. At wala dito sa sensor, ayan, punasan natin. Sensor po yan, pati yung axle natin, ay tanggalin din natin yung lumang grasa upang hindi na magkalat at para magmukhang bago talaga, bago natin isalpak. So ayun, isalpak na natin ulit. Pasok muna natin yung axle bago natin ilagay yung dalawang bolt. So ayun, ilagay naman natin yung nut ng tie rod end. Ayan, tsaka higpitan po natin na maayos. At
lagyan naman natin yung dalawang bolt, dalawang nut sa bolt nitong spring. Ayun. At ibalik natin yung sensor. Sensor po ng bearing yan, guys. Ayan. At yan ay iilaw doon sa ating dashboard kapag sira yung bearing. So, umilaw na siya kaya pinalitan ko. At higpitan naman natin ng maayos itong nut ng tie rod end upang hindi delikado na mahugot. Kailangan nakahigpit po yan. Dahil diyan nakasalalay po yung bigat ng sasakyan. At mahirap na pagka matanggal yan, disgrasya. Kaya kailangan higpitan po natin ang tamang higpit. Kung ano yung higpit yung kanina, sa totoo guys, ginagamitan dito ng torque wrench. Pero dahil lamang sa ako'y sanay na magpakiramdam sa tamang higpit, na kahit na hindi nagamit ang torque wrench, kuha ko na yun. Kung anong size ng bolt na aking hinihigpitan, alam ko yung saktong higpit para hindi matanggal at hindi rin naman malustrid o maputol yung aking hinihigpitan. So ayun, dalawang kombinasyon lang guys, sakit na kombinasyon wrench ang ating kailangan sa paghigpit nitong dalawang bolt and nut na nakakabit sa spring natin. Kailangan higpitan din natin maayos itong dalawang bolt nito na nasa taas upang hindi umalog o lumuwag yung ating bolt. Kailangan nasa tamang higpit din. At pagkatapos na higpitan yan, ibabalik naman natin ang bracket ng ating caliper, piston caliper ng preno. Ibabalik na natin.
At sunod ay kakabit natin guys itong ating tie rod end. So ayun, ibalik na natin ang tie rod end at hihigpitan din natin ng tamang higpit para hindi siya mahuhugot at hindi rin naman malulustred. Kailangan tamang higpit lang. Number 17 din po na diabe ang ating gagamitin. So ayun guys, natapos na. At yun, tapos na guys. At kailangan natin higpitan yung axle nut. So ilalagay natin ang gulong temporary upang pagka hinigpitan natin ang axle ay hindi sasama, hindi iikot kasi mapipigilan ng gulong. So ayun, lagay natin ang dalawang nut muna temporary at pagkatapos ibababa natin yung jack upang hindi sumama sa pag-ikot ang ating axle kapag hinigpitan dahil nakababa yung gulong. So ayun, nakalagay na yung dalawang gulong ay ng isang gulong. Higpitan na natin gamit yung ating mahiwagang panghigpit. So bago higpitan, ibababa muna natin. Higpit. Ayan na guys, higpit na. Ayun, itatas natin ulit para lagyan ng lock. So ayun guys, tinanggal natin ng gulong at para malagyan din natin ng lock, pupupukin po natin yung ulo ng concrete nail na ating gamit. Concrete nail po para malagyan natin ng lock. May balik natin sa dati yung lock ng bolt o ng nut sa axle. So ayun, at ilalagay naman natin yung nakatakip sa ating mugs at ibabalik na natin yung ating gulong at final ihigpitan na natin yung apat na stud ng gulong. Uy, boom, nandito na. Hindi ako masok. Mahalang na sila. Hindi ko alam. Mga trap man. Mga pila. Oo. Sabat ka naman. Pasok. So, ayan guys. Natapos na ang ating trabaho. Napalitan na ng bearing. So, ayun. Sana may natutunan kayo sa... So ayun guys, natapos na yung ating pagpalit ng bearing. Sana mayroon kayong nakuhang konting idea kung kayo po ay mayroong sariling sasakyan, palitan ng wheel bearing. Sana nakakuha ko na idea. Ganito lang, ganun lang ang pagpalit ng wheel bearing. Pero kailangan pag tinanggal mo siya at dadalhin mo sa machine shop. Kung shop na mayroong puller, kasi pinupuller po yan, gawa ng sobrang sikip pagka tinanggal at pagka ibinalik ang bearing para hindi po yan matanggal basta-basta. So ayun guys, kung meron kayong natutunan at nagustuhan nyo ang video na ito, maaari pakahingi na rin ng favor
Paki-subscribe po kung hindi po kayo nakapag-subscribe. Like and share at comment down below para kung ano pong mga comment at para ma-improve pa po natin at makatulong po sa kapwa. So, ayun guys, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Nice.